Guys, welcome to my channel. Today, I finally decided to let go of my beloved Montero Sport. For the last 3 years, marami na rin kaming mga memories ng sasakyan na to. And you guys were there all throughout its journey. From the day we purchased it and until now, na marami na ring naiba at na-upgrade sa kanya. Wala din akong naging major problem dito sa Montero ko. Hindi ako binigyan ng sakit ng ulo. Kaya it's time to ma-enjoy naman ng new owner. Anyway, thank you guys for following and watching the videos about this vehicle. Now I have to move on since I have decided to get a 4x4 vehicle. So heto yung last video ko sa kanya bago kuhanin ng buyer. Haya na siya, dinadrive na siya nung bagong may-ari. I hope ingatan niya at mag-enjoy siya. Nakakalungkot din, pero life has to go on. And then, nagsimula na akong mag-canvas. Ang una kong binisita, itong Ford Quezon Avenue. So, nag-ikot-ikot ako at sumilip doon sa bandang likuran at doon meron akong nakita na Ranger Raptor na kulay black. Actually, white yung gusto ko, pero may nakita akong black dito. Nagandahan din ako and it reminds me of my Montero. Yun nga lang, in my experience of a black car, mahirap siyang i-maintain at maselan siya. And by the size of the Raptor, I think mahirap itong i-maintain. And I will push with white pa rin talaga. Then may biglang sumulpot na blue na for release na, meron ng new owner. Maganda din itong kulay blue, pero hindi ako masyadong convinced. So kailangan kong tingnan din yung ibang kulay. The other option is yung color orange. Pero sa akin, masyadong bold yung color. For me, baka magsawa ako kapag nagtagal. At mas madaling mag-fade yung orange na color. Katulad din ng red. So, mas gusto ko yung mas neutral color. So, I think I will go for white color. So, chinek ko ulit yung interior para ma-feel ko talaga kung gusto ko yung interior design niya. So, in-explain sa akin ng ahente yung mga features nito. Although, alam ko na to. So, ano lang, parang repeat lang ba? Para just to make sure or convince myself na I like the truck. I like the fact na medyo may pagka-high-tech siya. So, pag maraming mga tech features, medyo susceptible din sa trouble in the future. Especially kung electronics ang magiging problem. Pero ganun naman talaga sa buhay. May mga risk na you have to take. As long as you're happy with the car, then go for it. Then ang sunod kong pinuntahan, itong dealership dito sa EDSA, malapit dito sa may Ortigas area. At finally, may nakita ko dito na Ranger Raptor na kulay white. So biglang nabuhay ang dugo ko. Ito yung sinasabi ko na gusto ko na kulay. Naiisip ko na kaagad yung mga upgrades na gagawin ko. Na mga simple lang, gagawin ko siyang clean look. For me kasi, yung white color, mas madali siyang i-maintain than the dark color. Kasi yung mga alikabok hindi agad kita. So kahit na medyo madumi siya, sa malayo hindi mo mapapansin. Ang downside naman ng puti, madali siyang manilaw. So kailangan mo din talaga siyang i-maintain. Then ang sunod kong pinuntahan, itong Ford Makati dito sa Pasong Tamo. Kaya lang walang naka-display na unit na Ranger Raptor. So, I have to go to another dealer to ask for quotation. So, bala kong i-compile yung kanilang mga prices at saka yung kanilang mga offer. Kasi pare-pareho naman ang list price niyan eh. So, nakakaiba lang yan kung magbibigay sila ng discount at saka yung mga freebies. So, ang next na pinuntahan ko, yung Ford dealer dito sa Bay Area. Medyo hassle lang pumunta dito kasi wala silang customer parking. Sana nag-provide sila ng parking for customers. So, I have to circle around para makakita ng parking area. Luckily naman, merong umalis na sasakyan doon sa may service area. So, doon ko pinarada. Pinayagan ako ng guard na mag-park doon. So, pumasok tayo sa showroom at may nakita tayo na naka-display na Ranger Raptor na kulay blue. Again, chinek ulit natin yung unit at nag-ask din tayo ng quotation. Then, after dito sa Macapagal Avenue area, pumunta naman tayo sa dealership dito sa BGC. Dito sa malapit sa may St. Luke's. Wala silang display unit
pero meron silang test drive unit na nakaparada dun sa labas. Then nag-ask ako dun sa ahente na kung pwede samahan ako dun sa taas baka meron dong unit. At dun nga may nakita ako na white color na Raptor. And since decided na ako sa white color, nag-ask na ako sa kanila kung meron silang stock. So pare-pareho naman yung list price eh. So naisip ko maghagel na lang ako para maka-discount. So I have to make sure na merong stock at madi-deliver sa time na gusto ko. So ang procedure dyan, i-check mo yung inventory list nila. And then i-check mo din yung conduction sticker, yung ending ng conduction sticker kung may available dun sa araw na gusto mo. At nagkataon naman na dun sa inventory list nila, merong available na ang ending is 3 or 4. So, Tuesday. Yun ang hinahanap ko. So, yun. Nagpa-reserve na ako dito after some negotiations. Nag-deposit lang ako ng 5,000 para ma-reserve yung unit sa akin. Then, may nakuha ako na discount na 25,000 pesos. At meron din silang libreng ceramic coating, merong dash camera, window visor, saka vehicle tint. Pero hindi ko kinuha yung ceramic coating at saka yung vehicle tint. Kasi sa labas ako magpapa-ceramic coating at sa labas din ako magpapa-tint. Kasi hindi ko naman alam yung kanilang ceramic coating eh. Ang worry ko baka bara-barabay lang i-apply yon, tapos hindi nalinis ng mabuti yung surface. So, hindi rin maganda yung kalalabasan. Ayoko ding magpa-tint sa kasa kasi pag sila yung nag-apply ng tint, nagkakaroon ng mga mancha yung mga sidings kasi yung mga shampoo na sobra, hindi naman nila pinupunasan. So, sa labas na lang ako magpakabit ng tint doon sa trusted na installer ko. So, instead of ceramic coating at saka yung tint, pinalibre ko na lang yung 3 years registration. Pero kinuha ko yung dashcam. So, nagpa-quote din ako ng insurance sa kanila kung magkano para ma-compare ko doon sa insurance na pwede kong kuhanin sa labas kasi may mga kilala naman ako ng mga insurance companies. So, lumalabas na mas mahal yung insurance nung kasa. So, naghanap ako ng insurance na mas mura. So, kailangan kong ma-settle yung comprehensive insurance sa labas bago ko ilabas yung unit para sigurado kung ma-aksidente, insured ako. So, pina-prepare ko na yung unit. Mabilis lang naman yon kasi hindi ka naman maglalagay ng tint. At ang arrangement ko, kukuhanin ko siya kinabukasan. Ang pangalan ng ahente ko is Enrique Hill. Ilalagay ko yung contact number niya dito sa baba. So, kontakin nyo na lang siya kung meron kayong kailangan na unit. Okay siya, madali siyang kausap. Ang usapan namin, kukuhanin ko yung sasakyan kinabukasan. At doon na rin sa araw na yon, ako magbabayad ng cash. To simplify things, nagpa-prepare na lang ako ng manager's check para hindi na ako magdadala ng cash. In conclusion, ang naging decision factor ko kung saan kukuha ng unit is yung dealership at saka yung ahente. Meron kasing mga dealership na malungkot, parang walang masyadong activity, tapos hindi proactive yung mga ahente. Dito sa BGC, mukhang lively sila. Maraming tao even during the weekdays. So ngayon, nandito na ako para kuhanin yung unit. Pagpasok ko dito sa showroom, maraming tao, maraming naglalabas ng unit at marami ding nagpapaservice. So napansin ko, very busy yung dealership. So it's a good sign na marami silang sales. And then, pila-pila yung mga inilalabas na unit. May nakita ako naglabas ng Territory, merong isang Raptor, at meron din isang Everest. So, pinanood ko yung pag-release nila ng unit. So, pag nag-release sila, sumasayaw yung mga ahente at saka yung mga office staff para i-welcome yung new owner. Sabi ko, ganito pala. So, sasayaw din sila pagka in-release yung unit ko. So, yan. Pinirmahan ko na yung delivery receipt at saka yung sales invoice. Kaya, heto na. Ready na for release yung unit ko. Eto na siya. Ang color niya is Arctic White. So, makita nyo, wala siyang tint kasi sa labas ko nga ipapalagay yung tint.
nakakaaliw sila. Sa akin, ang nag-convince sa akin na dito na kumuha sa BGC is yung kanilang customer service at saka yung customer experience ko sa kanila. So, madali silang kausap, hindi ako nahirapan at mabilis yung aksyon. But hopefully, I hope na ganun din ang customer service nila pagdating sa servicing ng units. Okay, inilabas na nila yung unit and then ide-demo sa akin ng isang customer service representative yung mga features nitong New Ranger Raptor. At ang isa sa mga feature na nagustuhan ko dito, yung kanilang tinatawag na Ford Pass. With that Ford Pass na mala-download mo doon sa App Store, pwede mong i-start yung vehicle remotely. And then makikita mo rin kung saan yung location ng sasakyan mo, pati yung mileage niya at saka yung kanyang tire pressure. And that is using your cell phone. So after na ma-explain sa akin yung mga salient features nito, I'm ready to go. At ang una kong tiningnan yung kanyang mileage. Ngayon nasa 18 kilometers ang tinakbo niya. Okay lang yon, siguro din-drive siya from the warehouse hanggang sa dealership. And then, nagpakaga rin ako ng gas dito sa Shell. Ang kinarga ko yung Shell V-Power. After that, chinek ko yung tire pressure. Alam ko mataas yung tire pressure niya. Yun nga, 40 PSI siya. So, pinababa ko ng 35 PSI. At napansin ko, ang ganda ng resolution nitong kanyang 12-inch na head unit. Para kang merong malaking iPad. Initial impression, nakakatuwa siyang i-drive. Ang gaan niyang i-drive. Tapos, ang silent ng engine, para kang nagdadrive ng gasoline engine. Tapos, inikot-ikot ko siya dito sa BGC just to get a feel of it. And I'm impressed with the quality of the ride. Tapos, chinek ko yung connection ng Apple CarPlay. Okay na okay siya. So, nung mai-connect ko na siya, ang laki na nung Waze map ko ngayon. So, nakakatuwa. In conclusion, I'm very happy with the purchase. It puts smile into my face. At meron na ngayong big brother uli, si Mazda 3. Pareho na silang kulay white. Okay, hanggang dito na lang. At i-follow nyo ang journey ko with this new vehicle. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!